Live mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Baha na naman! Metro Manila, Rizal at Laguna, binaha ng malala dahil sa habagat. Mga panghapong klase trabaho sa gobyerno, sinuspindi ng Malacanang. Mga lugar na mag-aanunsyo ng walang pasok bukas, abangan. La Mesa Dam, umapaw na. Mga taga Quezon City at iba pang lugar na malapit sa Tulyan River, pinaghahanda sa baha. Hindi pa man humuhupa ang habagat, dalawang low pressure area posibleng maging kambal na bagyo. Aalamin natin ang latest sa weather expert ng News 5. Sa ibang balita, foreigner sa Pampanga sa kulungan ng bagsak matapos magpakita ng ari. Eto na nga, mga bago sa 5. Seducing Drake Palma at It's Okay to Not Be Okay, mapanood na mamaya dito sa TV5. Maulan ngayong araw at baha sa maraming lugar sa bansa. Hagupit yan ng habagat. Nakabantay sa frontline ang buong puwersa ng News 5. Live si Marian Enriquez sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kung saan maraming commuter ang stranded. Patuloy namang nakamonitor sa Marikina River si Ivan Tarinque. Bibigyan din tayo ng update ni Camille Samonte mula naman sa Maynila. Nasa Cagayan naman si Mon Gualvez, habang nasa Laguna si Dave Abuel kung saan abot hita na raw ang baha. Alamin din natin ang latest sa sitwasyon sa Batangas kasama si Rainiel Pawid. Si Gary De Leon naman ang sumuong sa Rizal para sa update. At makakasama din natin dito sa TV5 Media Center ang ating resident meteorologist na si Alvin Pura. Alamin natin mamaya ang latest sa habagat at sa dalawang low pressure area na posibleng maging kambal na bagyo. Unahin natin ang sitwasyon sa baha sa Quezon City. Kung saan isang bata ang tumalon at inanod ng rumaragas ang baha. Live mula sa Litex, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, kumusta ang traffic dyan ngayon? Baha pa rin ba? Cheryl, Julius, tuloy-tuloy pa rin nga yung buhos, malakas na ulan dito nga sa kinatatayuan natin sa Litex, Commonwealth. At dahil nga riyan, ilang bahagi ng Quezon City ang naapektuhan ng matinding pagbaha. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, tumatakbo ang batang yan sa gilid ng rumaragasang baha sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Nang biglang nag-dive ang bata sa ginagawang kalsada at inanod ng tubig. Napatalo ng lalaking nakaputing sando para sagipin ang bata. Matapos ang ilang minuto, nasagip siya ng kapitbahay. Uy, Diyos ko, buti hindi siya lumusot dito sa pangalawa. Hindi raw namalaya ng ama ng bata na nakasunod sa kanya ang anak. Lager! Ganito naman ang eksena sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang hapon. Walang dumadaang sasakyan dahil sa abot tuhod na baha. May ilang malalaking sasakyan na naglakas loob na lusungin ito. Pero ang motor na ito, tumirik sa gitna ng baha. Tulak! Bandang Litex, bumper to bumper ang traffic. Pahirapan din ang pagsakay ng mga commuter. Sa West Fairview High School, maaabutan na ng rumaragasang tubig ang bubong ng entrance ng paaralan. Stranded tuloy ang ilang estudyante kaninang umaga dahil sa hanggang bewang na taas ng baha. Ganyan din ang sitwasyon sa Dahlia Avenue. Grabe, bewang na. Sa Barangay Katipunan sa Quezon City, hanggang bewang na ang taas ng tubig. Pinaalalahanan ng mga residenteng lumikas na huwag munang bumalik sa kani-kanilang bahay dahil posible pa ring magtuloy-tuloy ang pag-ulan. Nasa Barangay Hall at Covered Court ang evacuation center sa Barangay Katipunan.
Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation sa Barangay Bagong Buhay, habang sa intersection ng Barangay Santo Domingo at Maria Clara Street, nag-deploy na rin ng rescue boats para mag-rescue ng mga apektadong residente. Nalubog din kasi sa baha ang lugar. Cheryl, Julio, sa mga oras nga na ito ay marami pa rin mga commuter yung pahirap ang makahanap ng masasakyan pauwi. Yan kahit alas 4 nga ay nagbuwag na yung dami na traffic dito. Sa kinatatayuan natin sa Dalitex Commonwealth, madalang na yung dating ng bus, jeep at UP. Yan pala ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Marian Enriquez. Binaha na nga ninakawan pa ang isang residente sa Biñan, Laguna, habang ang ilang residente sa bangka na sumasakay para makatawid sa baha. At live mula sa Biñan, Laguna, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, anong lagay ng panahon dyan at kumusta na ang mga residente? Cheryl, paminsang malakas na buhos ng ulan at tuloy-tuloy na ambon ang sitwasyon dito sa Biñan, Laguna. Kasabay niyan ang pahirap na baha sa mga residente ng Barangay de la Paz na hindi pa rin tuluyang humuhupa. 2 araw ng lubog sa baha ang ilang lugar sa Barangay de la Paz sa Biñan City, Laguna. Dumiskarte na ang mga residente para makatawid sa hanggang hitang baha. Gumamit na sila ng bangka. May ilang sinakyan pati ang styrofoam. Gaya ng estudyanteng ito na nagpahatid sa sakay ng tricycle, pero bumalik din matapos malamang kanselado ang pasok ng panghapon. Bawas sa bilang ng biyahe ang epekto ng baha sa mga tricycle driver gaya ni Marlon. Hindi na raw siya papasada kapag umabot sa tambutso ang tubig. 5, magiging 3 na lang. Mga pasahero dito, sa iba na lang sasakay. Ang residente namang si Aling Marilu, tinatanaw ang kanilang bahay sa mababang parte ng Sitio Pulo. Nilooban daw sila sa kasagsagan ng ulan. Isinabay namin siya sa bangka papunta sa kanilang lugar. Nadatnan niyang magulo ang kanyang bahay. Ninakaw na ang mga kabil ng kuryente, niransak ang mga damitan, pati TV, tinangkapang kunin. Nakakapanlumo po talaga yung sitwasyon namin dito. Nabahaan ka na, ninakawang ka pa. Ganito ngayon yung sitwasyon dito sa Sitio Pulo at Sitio Almeda. Hindi na ganun kalakasan yung ulan pero mataas pa rin yung tubig baha kaya hindi maiwasan ng ilang residente na mangamba kung sakaling bumuhos na naman ang malakas na ulan. Ayon sa barangay, handa naman sila sakaling tumaas pang lalo ang baha. Alerto rin daw sila kung sakaling may gustong magpa-rescue. Cheryl, ayon pa sa barangay, may nakadeploy ng mga barangay volunteers at mga gamit pang rescue para agad tumulong sa paglikas. Handa na rin daw ang kalapit nilang paaralan para sa mga gustong mag-evacuate. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Dave Abuel. Susunod, level ng tubig sa Marikina River umabot na sa ikalawang alarma. Preemptive evacuation pinatupad na. Ilang barangay sa Talisay, Batangas, nakaranas ng kabi-kabilang landslide. At 2 low pressure area posibleng maging kambal na bagyo. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinangambahang magbabaha pa sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa pag-apaw ng Lamesa Dam. At live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, gaano na kataas ang tubig dyan sa Lamesa Dam? Julius,
Julius, umapaw na nga ang level ng tubig sa Lamesa Dam, bunsod ng maghapong ulan dala ng habagat. Kaninang alas 4 ng hapon ay umabot na nga ito sa 80.16 meters ang level ng tubig sa naturang dam. Lampas na ito sa 80.15 meters na overflow level ng Lamesa Dam. Dahil dyan, inabisuhan na ang mga residenteng malapit sa Tulyahan River na lumikas. Diyan kasi dadaloy ang tubig na umapaw mula sa Lamesa Dam. Kabilang sa mga lugar na pinaghahanda ay Quezon City, Valenzuela City, Caloocan City, Malabon City at Navotas. Sa Calvary Hills naman, dito pa rin sa Quezon City, isang binata ang nawawala matapos maligo sa creek. Pauwi na raw sana ang binatang si Philton Batistis nang yayain ng mga kaibigan na maligo sa creek. Kumuha pa sila ng 2 galon ng tubig na magsisilbing salbabida sana nila. Pero lumakas ang buhos ng ulan, kaya inanod ng tubig si Batistis. Sinubukan siyang isalba ng kaibigan pero bumitaw raw ito at tuluyang inanod. Nangangamba tuloy ang mga magulang ni Batistis dahil hindi raw marunong lumangoy ang binata. Malalim din ang mismong creek at sa ngayon ay patuloy ang paghahanap sa binata. Julius, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng G. Araneta Avenue dito sa Quezon City, no? At makikita ninyo sa aking likuran ay abot dibdib na nga ang tubig baha dito. Kaya naman ang mga residente para makauwi sa kanilang mga tahanan ay kailangan ng sumakay ng bangka o hindi naman kaya ay suungin ang maruming tubig na ito. Kaya naman ang paalala ng Quezon City sa mga residente ay maghanap na ng alternatibong mga daan at manatiling ligtas sa maulang panahon na ito. Julius. Arles, ito bang tubig dyan mas lalo pang tumataas? Kasi ang sabi sa akin, pati yung sasakyan niyo ay naabot na rin yung gulong, no? Lampas na sa gulong yata yung taas ng tubig dyan. Tama, Julius, no? Bago tayo lumapag dito ay hindi pa umaabot sa mismong kalsada dito sa ilalim ng diversion road na ito ang tubig. Pero ngayon ay mas mabilis na ang pagtaas ng tubig at actually malapit nang ito umabot sa ating balikat kung hindi tayo nakatungtong sa ating platform. Yung mga nasa likod mo, Arles, mga tirahan ba yan? May mga residente ba dyan sa area na yan? Yes, Julius, no, ang ating kanina nilibot ang lugar na ito at maraming mga residente ang dito mismo nakatira. Meron nga tayong mga nakasabay pa na sumakay ng bangka na mga buntis para lamang makauwi sa kanilang mga tahanan. Kaya naman bukod dyan sa baha na dulot nitong habagat, may mga tindahan na apektado rin ang kanilang kita sa araw-araw. Kaya naman sila ay nagsarado na lamang at naghahangad na bumuti na ang panahon para sila ay makapagbenta na muli. Okay, maraming salamat, Arles, at mag-iingat kayo dyan ng iyong team. Nagpapatupad na ng preemptive evacuation para sa mga residenteng nakatira naman malapit sa Marikina River. Tuloy-tuloy kasi ang pagtaas ng level ng tubig sa ilog. At live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Ivan Tarinque. Cheryl, simula kaninang umaga ay tuloy-tuloy na ang pagbuhos ng ulan dito sa Marikina at karatig na mga lalawigan. Yan ang dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River. Mag-aalas 12:30 kaninang tanghali nang tumunog ang unang warning siren dito sa Marikina River. Ibig sabihin yan, umabot na sa 15 meters ang taas ng tubig. Dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, sinuspinde ang klase sa lahat ng antas sa mga paaralan. Ang ilang residente, dumiretso muna sa Marikina River para malaman kung uuwi pa ba sila o rerekta na sa evacuation center. Catch basin kasi ang Marikina ng tubig mula sa mga kabundukan ng Rizal. Mag-aalas 2 ng hapon, umakyat na sa 16 meters ang level ng tubig. Dahil dyan, idineklara na ang ikalawang alarma. Hinikayat ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog na lumikas na. Nakahanda naman ang mga evacuation center para sa mga residenteng lilikas. 300 pamilya na raw ang nananatili doon sa ngayon. Cheryl, sa mga oras na ito, nasa almost 17 meters na ang taas ng level ng tubig dito sa Marikina River. Nasa second alarm pa rin yan at preemptive evacuation pa rin ang ipinapatupad ng Marikina LGU. Pag umabot naman ito ng 18 meters, magkakaroon naman ng sapalitang paglikas o forced evacuation na ang gagawin ng LGU. Cheryl? Yan ang ulat ni Mobile Journal Ivan Tarinque mula sa Marikina.
Susunod, ang kapatid na lunod sa Cagayan River sa kasagsagan ng ulan. At ang kwento ng mga pa-fall sa pilot episode mamaya ng Seducing Drake Palma. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Itinigil muna ng Coast Guard ang paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake sa Batangas. Sa bayan ng Laurel, umapaw na ang isang ilog sa lakas ng ulan. At live mula sa Laurel, Batangas, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, umuulan pa rin ba dyan? Cheryl, sa nakalipas na 3 araw ay halos magdamagan na nga ipagbuhos ng malakas na ulan dito sa Laurel at malaking bahagi ng Batangas. Hindi man direktang tinamaan ng nagdaang bagyo, pero apektado naman ito ng umiiral na habagat. Pasado 9:00 kaninang umaga, kumpulan na ang mga nakahintong sasakyang ito sa Barangay Bugaan sa Laurel, Batangas. Tumaragasa na kasi ang burak at tubig sa kalsadang ito matapos umapaw ang isang ilog bunsod ng pag-ulan. Pero marami sa mga residente sumugal ng tumawid sa baha, makabili lang ng pagkain. So umuwi pa rin kahit ganyan kalakas kaysa magutom. Ang ilan naman bumaba na ng sasakyan at napilitan ng lakarin ng baha. Agad namang inalis ng Coast Guard at local government unit ang bumarang mga basura at troso sa ilalim ng kalsada. Sa bayan ng Talisay, gumuho na ang lupa sa ilang barangay. Kinailangan pang i-chainsaw ang punong ito na humambalang sa daan. Lubog naman sa baha ang Sitio Bundukin sa Lian, Batangas. Hindi bababa sa 20 pamilya ang apektado ng pagbaha. Ang itinuturong dahilan ng pagbaha ang konstruksyon ng pader ng isang subdivision. Natakpan daw kasi nito ang daluyan ng tubig sa lugar. Sa assessment ng Batangas Disaster Unit, nasa 30 pamilya na ang sumailalim sa preemptive evacuation mula sa mga landslide at flash flood prone area. Dahil sa masungit na panahon, suspendido muli ngayong araw ang search and retrieval operations ng PCG para sa paghahanap ng mga nawawalang sabungero na umano'y itinapon sa Taal Lake. Ayon sa Coast Guard, sinubukan nila ang underwater drone kahapon ng umaga, pero agad din itong itinigil para sa kaligtasan ng mga diver. Cheryl, pasado 5:30 kaninang hapon ay bahagyan nang kumalma yung lagay ng panahon dito sa May Laurel. Pero ngayon ay nagsisimula na naman yung pag-ambon. At Cheryl, balikan natin yung dito sa Lawa ng Taal, yung search and retrieval operations. Sinabi naman ng PCG na lagi silang nakastandby at kung bukas ay gumanda-ganda na ngayong panahon, alas 7 ng umaga ay magbabalik na sila doon sa search area sa Ground Zero. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid, live mula sa Laurel, Batangas. 2 ang patay matapos malunod malapit sa Cagayan River sa kasagsagan ng masamang panahon. Live mula sa Tuguegarao, Cagayan, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang panahon ngayon sa Cagayan? Julius, ilang sandali bago tayo mag-St. Papawid, bumuhos ulit ang ulan dito sa malaking bahagi ng Cagayan. Gumaganda-ganda pa naman ang lagay ng panahon dito na umaaliwala sa kahit paano mula nang lumabas ang bagyong Krising sa bansa. Ang masaklap, 2 magkapatid nga ang nalunod nitong weekend malapit sa Cagayan River. Ilang oras pinaghahanap ng mga otoridad ang isang lalaking nalunod malapit sa Cagayan River sa Alcala, Cagayan. Sa investigasyon, paliliguan lang sana ng 62 taong gulang na biktima ang alagang kalabaw nung Sabado matapos manalasan ng bagyong Krising. Natatansya na naman namin dito, sir, pagkakuan na yung epekto ng bagyo. Okay naman na, sir. Wala namang malakas na ulan saka mga hangin. Kaya pumunta na sila sa ilog, sir. Para paliguan, sir. Pero aksidenteng nabitawan ng biktima ang tali ng kalabaw kaya napunta sa gitnang bahagi ng binahang maisan. Lampas tao na yung sukat ng mga pananim na mais sa lugar at dahil sa ulang dala ng bagyong Krising, nalubog sa tubig ang lahat ng mga ito, lalo na yung malapit sa ilog. Ang problema, napulupot naman sa mga dahon nito yung biktima kaya nalunod. Sinubukan pa siyang sagipin ng kanyang kapatid pero pareho silang nalunod. Pareho pa naman silang may mga naulilang pamilya. Hindi ko alam, sir.
Mahirap. Paglilinaw ng Cagayan Provincial Government na nanatiling zero casualty sa lugar mula sa pananalasa ng bagyong Krising. Alam mo kasi nung nangyari yun ay tapos na ang bagyo, out of the Philippines na. It's not typhoon related. It's just that disgrasya eh. Sa ngayon, nakabalik na sa kanilang tahanan ang nasa mahigit 2,000 pamilyang lumikas dahil sa bagyong Krising. Bango ng mga naapektuhan ng bagyong Krising dito sa Cagayan, nagre-ready na rin daw ang pamahalaang pangprobinsya ng Cagayan sa mga pinangangambahang mga sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa lugar. Kaya naman naka-standby pa rin daw dito ang lahat ng mga water and rescue assets ng probinsya sakaling kailanganin. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Umapaw na ang Wawa Dam sa Rodriguez, Rizal. Dahil dyan, nagsagawa na ng forced evacuation sa lugar. Alamin natin ang lagay ng ating mga kapatid dyan, live mula sa Rodriguez, Rizal. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, ano na ang lagay ng mga residente riyan at tumataas pa rin ba ang baha? Cheryl, nandito ako ngayon sa Barangay Manggaan dito sa Rodriguez, Rizal at karamihan na nasa likod kong mga bakwit na nakikita ninyo ay galing nga ito sa mga river na umapaw na ngayon. No? At karamihan na nakikita nating bakwit ay wala nga sila mga cubicle kagaya ng mga ibang evacuation center. Ito ay dahil sa patuloy na pag-ulan, umapaw na ang Upper Wawa Dam kaya pinangangambahan ang pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River. Sa ngayon, 3 barangay na, Cheryl, ang nasa evacuation center. Kulay putik at rumaragas ang bahang yan sa Rodriguez, Rizal. Sa lakas, inanod ang isang motorsiklo. Inabangan niyan at kinuha ng mga lalaki sa kanto kung saan mas mababa ang tubig. Mas malala naman ang baha sa iba pang bahagi ng Rodriguez, partikular sa mga nakatira malapit sa dam. Ito po yung sitwasyon namin dito, Riverside, Manggaan, Montalban, Rizal. Ang iba nga nagpasaklolo na. Pa-share na rin po ng video para po sa mga rescuer po. Sobrang laki na po ng ilog, talagang umapaw na. Ayon sa uploader, umapaw ang ilog sa kanilang lugar, dahilan para tumaas ng sobrang tubig at malubog ang kanilang lugar. Kaninang 1:00 ng hapon, nag-abiso si Mayor Vico Soto na nasa critical level na ang Wawa Dam na nakakaapekto rin sa Pasig. Itinaas na nga ng alkalde sa red alert ang kanilang lungsod bilang paghahanda. Bukod sa Pasig at Rodriguez, Rizal, apektado rin sa pag-apaw ng Wawa Dam ang Marikina, ilang lugar sa Quezon City at Cainta, Rizal. Cheryl, sa ngayon ay nararanasan natin ngayon dito sa Rodriguez, Rizal yung malakas na pagbuhos ng ulan at yung 3 barangay nga sa evacuation area ay aabot na rin din sa 3,000 individual. Kaya kung patuloy pa raw ito, nasa desisyon na ng MDRMO o ng local government kung sila ay magkakaroon ng another evacuation o pag tumila ang ulan ay pwede na rin umuwi yung mga kababayan natin. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon, live mula sa Rodriguez, Rizal. Nainis ang ilang estudyante sa Maynila dahil daw late ang abiso ng class suspension. Nahirapan tuloy silang makauwi dahil sa baha. Live mula sa Espanya, Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta ang baha dyan sa Maynila? Julius, lubog sa baha ang maraming lugar sa Maynila dahil nga sa walang tigil na buhos ng ulan dahil sa habagat. Marami ring estudyante ang nahirapan umuwi kanina matapos suspendihin ng Manila LGU ang mga klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Mula umaga hanggang hapon, walang tigil ang buhos ng ulan sa Maynila, dala ng habagat. Sa Espanya Boulevard, abot binti ang baha. Kaya ang ilang estudyante, tinaas na ang suot na paldang uniform at tinanggal na ang sapatos para makatawid sa mataas na baha. Hindi sila agad makauwi matapos suspendihin ang klase dahil walang masakyan. Ang ilang rider naman inilakad ng mga motorsiklo nila para hindi tumirik sa gitna ng baha. Sa kabila ng malakas na ulan at sa peligro ng baha, nagawa pang mag-swimming ng ilang bata. Lagpas naman ng gutter ang baha mula Pedro Hill hanggang UN Avenue sa Taft, Maynila. Pahirapan din sa pagtawid ang mga commuter at estudyante.
Dismayado naman ang ilang estudyante dahil alas 9 na ng umaga nang magsuspindi ng klase kung kailan nakapasok na sila. Dapat alam nila na yung situations ng mga estudyante at situation ng Manila pag maulan na ganito is ganun, na madaling magbaha. Alam naman natin lahat yon. So, sana at least kagabi or at earlier this morning nakapag-announce na sana sila. Sobrang hassle po kasi hindi lang baha yung traffic pa, tapos pagod rin po kasi pumasok pa po kami tapos uuwi lang ulit. Ipinag-utos naman ni Manila Mayor Isko Moreno na ayusin ang drainage system at alamin ang sanhi ng palaging pagbaha sa Taft Avenue. Julius, inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno na isasara ngayong gabi 11 p.m. yung north at southbound lane ng kanto ng UN Taft Avenue at Nakpil. Para nga yan, bubuksan ng DPWH at ng Manila Engineering Office yung malaking manhole para nga matignan kung meron bang nakabara dyan at kung ito ba yung dahilan kung bakit nga laging bumabaha sa lugar. Dito naman sa kinatatayuan ko, nandito tayo sa kahabaan ng Espanya Boulevard at gutter deep pa rin yung baha dito at sa mga oras na ito, tanging mga malalaking sasakyan, mga bus at truck na lamang yung kayang dumaan dito sa kalsada. At kanina, nung bago tayo umere, maraming mga sasakyan at motorsiklo ang tumirik na dahil hindi na nga kaya sa taas ng level ng baha. At Julius, kung makikita mo rin, kahit na baha na at umuulan, ay may mga bata pa rin na nandirito na naliligo, nagsiswimming at naglalaro. Tila hindi nga nila alintana yung peligro na dala nitong baha at naririnig din natin yung mayat-maya na pagkidlat dito, kaya inaasahan na mukhang lalakas pa ang buhos ng ulan maya-maya. Kaya naman patuloy na nag-remind nga itong si Manila Mayor Isko Moreno na kung kaya naman ay manatili muna sa bahay at sinabi rin niya na antabayanan ng mga empleyado ng City Hall yung announcement kung makakansela rin yung kanilang pasok bukas. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Camille Samonte. Weather update tayo mga kapatid. Habagat po ang nagpapaulan dito sa Metro Manila at sa mga karatig lugar nito na pinapalakas ng dalawang low pressure area dito sa eastern section ng ating bansa. Ito pong low pressure area na mas malayo, yan po yung nauna, ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 1,220 kilometers east ng southeastern Luzon. At meron tayong panibagong low pressure area kaninang hapon naman. Yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 405 kilometers east ng Calayan, Cagayan. Ito pong mga low pressure system na to ay parte ng tinatawag nating monsoonal trap na kung saan kadalasan din namubuo yung ating mga low pressure system. Ay sa Pag-asa, meron po yung pagkakataon or katamtaman na pagkakataon maging isang ganap na bagyo. Pero base dito sa ating wind map, makikita natin na posibleng yung mas malakas na sirkulasyon dito po sa eastern section ng ating bansa ay sumanib dun sa mas maliit na sirkulasyon. So magiging parte ng mas mahinang low pressure system, yung mas malakas at magiging isang malawak na sirkulasyon yan o yung tinatawag nating mala-monsoon gaya na setup. Ito po ay hindi natin nakikitang maglandfall or tumama sa ating kalupaan or landmass. Ito po ay mananatili dito sa northeastern portion ng ating bansa. Pero habang bumabaybay po yan dito sa kanang bahagi ng ating bansa, yan po ay hihila o magpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon sa mga susunod pang mga araw. So patuloy po ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa ating bansa in the next few days pa. Dahil po dyan, or dahil sa ating habagat, ayon sa pinakahuling weather advisory ng Pag-asa, meron pa rin tayong inaasahang heavy hanggang minsan intense rains dito po sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, kasama po dyan ang Cavite, Batangas, sa Rizal, ganun din po ang ilang areas ng Calabarzon area. Meron din po tayong yellow or meron po tayong weather advisory ng Pag-asa na moderate to heavy. Yan po ay sa areas ng Pangasinan, Tarlac, Occidental Mindoro, Laguna, Quezon. Again, yung mga areas po na walang kulay, ang natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon, maging dito sa Bicol Region, Mimaropa,
Visayas, kasama na po dyan ng Western Visayas, maulap po ang panahon natin at pwede rin po tayong makaranas ng mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Epekto rin po yan ng ating habagat or southwest monsoon. Kaya doble ingat po tayo mga kapatid. Dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy po ang ganitong klase ng pag-ulan hanggang bukas. Kaya sa mga lalabas ng bahay or papasok sa trabaho, mag-ready po tayo sa mga bahaing lugar at magdala po tayo ng payong, anumang pananggalang sa ulan at pati na rin po mga bota. At kung wala naman po tayong importanteng gagawin, mag-stay na lamang po tayo sa bahay para makaiwas tayo sa disgrasya. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Time out muna si Robin Angeles as Yuri Hanamichi dahil mamaya siya po si Drake Palma. Yan ang kilig-seryeng Seducing Drake Palma dito sa Primetime Primera ng TV5. Makakasama ni Robin si Angela Muji bilang Alice Perez ng St. Clair University. Mag-uumpisa ang kanilang love story sa isang pakiusap na akitin si Drake. Sino kaya ang unang mafo-fall? Mapapanood ang Seducing Drake Palma mamaya pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Ito pa, ang nag-iisang diyosa na si Ann Curtis nasa TV5 na. Dahil mamaya, ang TV premiere ng comeback serye niyang It's Okay to Not Be Okay. Halos isang taon ang inabot ng production ng serye, kaya si Ann, aka Mia Hernandez, kabado pero excited. Co-stars ni Ann, sina Joshua Garcia at Carlo Aquino, nagaganap bilang magkapatid. Kwento pa nga ni Ann, may mahalaga siyang natutunan sa character niyang may anti-social personality disorder. Yan ay ang pagiging totoo sa sarili. Ay, anong meron? Ano po kaya yan mga kapatid? Oh my gorgeous! Mukhang exciting ang paparating. Kung ano yan, abangan nyo po dito sa TV5. Ano yun? Nahiwagaan naman kami doon. Ako rin biglang may glitch. Tingnan natin. Oh, mga kapatid, mag-ingat po. At nag-announce na maraming walang pasok, kagaya dito sa Metro Manila, all classes, all levels, and also government offices. Walang pasok. Oo, at maging patient din sa traffic. Grabe, kanina papunta rito, inabot ako ng 2 oras. Good luck sa atin sa mga uuwi. Grabe, matindi. Mag-ingat po kayo. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo kami bukas, dito pa rin sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV, at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.